Gemini, hello! Welcome dito sa first week ng December reading mo. At kung bago ka dito, kung gusto mo maging updated sa ating mga readings, don't forget to subscribe dito sa aking YouTube channel. Pa-like and follow na rin ang aking Facebook, Instagram, and TikTok. Send lang po kayo ng private message sa aking Facebook page kung gusto nyo mag-inquire or mag-book ng personal readings. Yung link at details, ilalagay ko na lang sa description. Ano muna yung overall energy mo, Gemini? First week. Page of Wands. Uy, pareho kayo ni Pareho kayo ni Aries. So, pwedeng you are dealing with a fire sign, ha? Aries, Leo, Sagittarius. Ang ganda ng mood mo rito. Nafe-feel ko. Na para kang bata. Diba yung mga bata, gano'n? Hindi ko sinasabing, para kang bata, yung utak bata. Ang ibig ko lang sabihin, parang yung mga bata kasi pure, wala pa sila mga grudges, hindi pa sila nag-iisip ng mga problema, parang ganun eh. Tsaka yung mga bata, parang di ba naniniwala sila sa mga happy endings. Yan, naniniwala sila kay Santa. Ito yung overall energy na napipick up ko itong first week ng ng December. Parang napaka-positive mo, light-hearted, happy, punong-puno ka ng pag-asa na basta ganun yung mga bata, di ba, pag umaasa sila. Parang walang imposible sa kanila eh. Yan, ganyan, parang very ka lang. Optimistic and positive. Ganun yung energy mo. Na parang lahat, kaya mong maging maging Wonder Woman, kaya maging Superman, o ganun. Ganun ka positive yung yung energies mo itong first week. Okay, tama. Oo. Nakikita ko dito, Gemini. Sa kabila nung ang daming struggles, ang daming hirap, ang daming pagod. Tinatry mong magpaka-strong. Kahit na nahihirapan ka na, hindi ka sumusuko. Ito yung energy mo na sinasabi ko na ganun ka positive na naniniwalang may Santa Claus at darating si Santa Claus sa Pasko. Ito yun. Yan, yung umiiral. Pero maganda yan kasi yung challenge mo ito eh. Parang sugatan ka na, pagod ka na hirap ka na, parang ang dami mo ng pinagdaanan na gera. Pero alam mo yun, game ka pa rin, fight pa rin yung fight pa rin yung overall energy mo. Ayun siya eh. So, parang nafe-feel ko is an overwhelming energy or feeling na anytime halos give up ka na. So, yan. Pwedeng yung challenge mo is hindi mo alam hanggang kailan mo kakayanin. Hanggang kailan mo ito matatagalan, masusurvive. Kung ano man yung tinutukoy dito sa 9 of Wands na challenge mo, Gemini. And when it comes to your blessings naman, no, you are still able to provide your loved ones, no, yung mga comfort or pagmamahal, pag-aasikaso, nurturing na gusto mo ibigay sa kanila kahit na ikaw ay nahihirapan na, or sabihin na natin yung nahihirapan ay pagod na nga, or pwedeng hirap ka pagdating sa financial. Pero yung pinaka-blessing mo dito is makita mo lang na masaya sila. Makita mo lang kung family mo man to, specific person, isa. Makita mo lang na masaya sila. Yun na yung yun na yung accomplishment mo, yun na yung blessing mo sa buhay, yun na yung heaven mo. Yun yung nafe-feel ko rito, na ibibigay mo lahat ng kaya mo. Ayan, nakikita ko dito eh. Dito pa lang sa challenge mo eh. Kumbaga kahit na anytime susuko ka, hindi. Hanggat maaari, hindi. No? Hanggat kaya mo, ibibigay mo yun. At masaya ka. Masaya ka na napapasaya mo siya o kung sino man tong mga ito. Family man ito, hindi. Yun na yung pinaka, blessing mo para sa'yo.
And what's next for you, Gemini, is the Moon card. So there is a strong energy ng water sign, and also there is a Capricorn energy. Ayan. And an earth sign. Pwedeng may earth sign, Taurus, Virgo, Capricorn. No? Oh, so si Capricorn nito, pwedeng Capricorn kasi you have the devil. Pareho silang earth sign. Tapos isang water sign energy. Okay, so dito, pagdating dito sa moon, may mga bagay na mare-reveal sa iyo, Gemini. Kung naghahanap ka ng kasagutan or clarity about something, pwedeng itong first week masasagot yun, yung mga tanong sa isip mo, mabibigyan ka na ng clarity. Okay, kung may mga bagay man dito unforeseen, yun yung mga susulpot, malilitaw ngayong itong first week of December mo. Okay, and feel ko rito sa devil card mo is you're looking at this mirror na parang realizing na walang mangyayari or walang magandang naidulot sa iyo kung ano man yung nare-realize mo dito, Gemini. Yung matagal na pagkaka-involved mo dito, yung matagal na pagkaka-stuck mo sa ganyan, relationship man yan o sitwasyon, yun yung nare-realize mo dito sa tinagal-tagal ng panahon na nag-stay ka dito, nag-stick ka dito sa ganitong place, sa ganitong sitwasyon, sa ganitong relationship, wala namang magandang naging resulta sa iyo, wala namang mabuting naidulot sa iyo. Okay, yan yung outcome mo. So, tignan pa natin, Gemini, Gemini, correct. Ano ba yung mga ibang posibleng paparating sa iyo ngayong first week? Gemini, Pig, beware of greed. Ayan, nabibil ko dito, maghinay-hinay pagdating sa pagkain, no? More on nakikita ko about diet. Huwag yung mga excessive, like, ayan, this is also a reminder, the devil card. Pareho sila. Huwag mag-overindulge, my dear Gemini. Baka ikaw ay magsisi kung may health condition ka, kung ano yung mga bawal, huwag. Pagkain man ito o hindi, lahat ng bagay na toxic para sa iyo, hindi dapat, unhealthy, pinagbabawal. Huwag. Huwag excessive. Halimbawa, sobrang sobrang nai-stress, sobrang pagtatrabaho, bawal naman sa iyo yun. O sobrang pag-inom ng ganitong inumin o pagkain ng ganito. Or sobrang ano ba tawag dito? Sobrang workaholic, sobrang pag-iisip, pag-worry, pagsususpecha, lahat ng sobra, alam naman natin yan. No? Sobrang pagpupuyat, basta marami Beware lang dito sa mga yung mga sobra-sobra, hindi mapigilan ang sarili, no? Kung ano man yung mga tinutukoy niya, pagkain man yan o do not be tempted to lower your standards daw, Gemini. Uy, ayan. Huwag ibaba ang puri, o diba? Taray. Huwag ibaba yung standards, Gemini. Hindi ko alam ano ba ito pinag-uusapan dito, Gemini. Uy, katabi niya yung Pig. O dito kung natitempt ka, masusobrahan ka about something, about someone. Ginagawa man yan, bagay, person. Huwag kasi kung hindi karapat-dapat or bumababa na doon sa standards, wag daw. Wag mong i-attempt na ibaba yung standards mo tungkol dyan. Hindi ko alam kung ano yung pinag-uusapan, no? Problems to be resolved.
no? So, pwedeng dito sa first week, may mga hassle na, may challenges, ayan. Mukhang may problema na dapat, masolusyonan by first week. Pero, meron pa rin namang happiness, Gemini, kahit na may mga problema, o, diba? Sa tingin ko, meron mga happy moments sa iyo ngayong first week. Sana mas marami yung happy moments, no, kaysa doon sa problema. Ano naman, when it comes to your love life, first week. Uy, new chapter. Pwedeng bagong person, bagong kakilala, bagong romantic connection, or kung dati namang person, pwedeng nagsisimula kayo uli, o panibagong samahan, panibagong pagkakataon na maging magkasama kayo uli, bigyan chance ang isa't isa, kung dating person ito. Basta merong bago ngayon. Yun yung ibig sabihin yan. Pwedeng bagong makikilala, bagong adventure para sa inyo ng person mo, kung positive man yan, o bagong lesson na matututunan, maraming pwede eh. Basta may new chapter, may mga bago paparating sa iyo or sa inyo ni person mo. Closing message is crossing bridges, Gemini. It's time for healing, connecting, mending, and releasing. Ito na yung mga time, Gemini, na kailangan mo nang tumawid dito sa tulay na to. Kalimutan ng dapat kalimutan, patawarin yung dapat patawarin. Move on. Time to heal and mend things. Release yung dapat na hindi na dapat mo nang pakawalan, i-let go, i-release na. Ito na yun, first week. Okay, Gemini? So, ito yung mga nakuha ko first week ng December para sa'yo. Kung nagustuhan mo, don't forget to like and share. Take care and God bless.